Hello, Peter here, your Pinoy accountant. So in this video, papakita ko sa inyo kung paano ba kayo mag-sign sa inyong mga PDF ng inyong 2307 or ITR. Again, for our 2307 to be valid, dapat may signature ninyo ito before you upload sa inyong EAFS. So pati din yung inyong ITR. So be sure to sign your ITR. So in today's video, papakita ko sa inyo kung paano ba mag-sign digital signature ng inyong 2307 at ng inyong ITR for free. So yung gamit natin for today is itong Adobe Acrobat Reader. So hindi nyo kailangan nung paid na version. So kahit itong free na version ng Adobe Acrobat Reader, pwede na kayo makapag-sign ng inyong PDF files. So let's start. So ito, we have here an example itong 2307 and sa baba, kailangan nyo mag-sign dito sa part ng conform or conforme. Ano ba tama? Anyway, so, ayan. So, yung gagawin natin is dito kailangan ng inyong printed name and then above your printed name, kailangan yung inyong signature. So, paano nyo ba ilalagay yan? So, punta kayo dito sa taas. May menu dito na sign. Yan, click nyo yung sign and then dito sa fill and sign. I-click ninyo. And then, lalabas ito yung mga options natin. So, i-click nyo itong may letter na A, B. Pero ano yan, automatic yan na yan yung mapipili once click nyo yung sign and fill. At dito, sign, fill, and sign. Ayan. So may mga options dito. If X and check mark, di ba minsan sa mga forms, kailangan nyo ng check and X mark. Pwede ito yung piliin ninyo. Ayan. Check. Ayan. So, ayan. So, itong AB, again, ito yung pipiliin natin. And then, kailangan natin ilagay yung ating name dito. So, i-click ninyo dito. For example, ayan. For example, yung name natin is, ayan, Juan de la Cruz. Ayan. Then, so, pwede nyo actually, nakaganda dito, pwede nyo i-drag. Ayan. So, you can drag so that, mas center yung inyong name. Ayan, i-drag ninyo. And then, if gusto nyo liitan, so may option din dito, itong small na letter A, click ninyo. If you are goods na dyan, ayan, example, goods na tayo dito, banda, center ba? Ayan. Okay, move natin konti. Ayan, so, pwede na yan. Pwede na to, di ba? Anyway, so, next step is, dito na tayo sa sign yourself. So, kailangan na natin ng signature above your name. So, click nito, sign yourself. And then, dito kayo sa add signature. And then, kailangan yung you have the two options actually. You can draw here using your mouse. And then, pwede din sa inyong cellphone. And then, i-upload nyo as image. So, in our example, dito magdodraw tayo so that mas easier, automatic na siya dito. So, dito above the line, so pwede na kayo mag-sign dito above the line. So, using the mouse yung mouse na yung gamit natin. So, pwede na kayo mag-sign dito. Ayan, i-drag nyo yung mouse. I mean, i-click ninyo and then pwede na kayo mag-sign. So, for example, yung signature natin is, again, above the line. Ayan. Ayan, di ba? Ayan, pwede na ba yan? So, if hindi pa acceptable sa inyo, i-click nyo lang tong clear. And then, practice nyo ulit, di ba? Practice tayo. Ayan. So that medyo mas legit yung signature. Ayan, oh. Ayan, so if sa tingin nyo medyo okay na, ayan, click nyo itong apply. Diba? Medyo okay na yung ating signature. So if mas complicated yung signature nyo, try again lang. I-click nyo lang yung clear until satisfied na kayo. I-click nyo itong apply. Ayan. So, pwede nyo na siyang i-drag above your name dito sa Juan de la Cruz. So, ito yung signature natin. Lagay natin dyan. Ayan. So, pwede nyo palakihin. Pwede nyo i-drag. Ayan. Di ba? Above your name. Ayan. So, may name na tayo and signature. So, next step is isi-save na natin yung ating signed PDF ng ating 2307. So, dito may itong icon na diskette or itong save file. Ayan. Click ninyo. Save file. And then, choose the folder kung saan nyo gusto i-save. And then, i-rename yung file. For example, 2307. So, pwede nyo lagyan ng signed. And then, click yung save. Ayan. So, na-save na natin yung PDF na signed copy.
So, subukan natin if signed ba talaga siya. So, i-close natin to and then i-open natin ulit yung ating PDF file. Ayan, close natin. And then, ito yung may signature na 2307-signed. Click natin. And tingnan natin sa baba. Ayun. Ayan. So, may name na natin and signature. So, before kayo mag-upload sa EAFS, and kailangan kasi nyo i-upload yung PDF, signed PDF copy dun sa EAFS as support dun sa attachments na inyong mga income tax return. So, may napansin ba kayo dito something wrong dito sa 2307? If hindi nyo napansin, walang signature si Miss Minchin, yung tax manager ng ating Shopee. Ayan. So again, if walang signature yan, hindi yan valid na 2307. So yung option natin is hihingi ulit kayo ng 2307. Yung signed, dapat may sign talaga yung payer ninyo. For example, ito si Miss Minchin, dapat may signature siya. Again, yung digital signature is valid and acceptable na. So, yun lang, double check nyo yung inyong 2307 if may signature. So, ayan. So, yun lang ating video. And mag-example pa tayo ng ITR kung paano naman. Actually, same lang yung procedure. Ayan, mag-open tayo ng ating ITR. So, ito yung example natin for our 1701Q or yung first quarter ng ating income tax return. So, again, dito, kailangan nyo kasi ng signature dito. Signature and printed name of taxpayer. So, again, yung gagawin natin is i-click nyo lang itong sign, fill and sign, and then itong AB yung piliin ninyo. Ayan, i-click nyo dyan, and then type yung name ninyo. Example, si Juan de la Cruz ulit. Ayan. And center ninyo. And if tingin niyo malaki siya, pwede nyo palitin. Click nyo itong small na letter A. Ayan, palitin natin. And then, i-center natin. Ayan, center na ba? Ayan. And then, to sign it, dito kayo sa sign yourself. And yung nakaganda dito, if na-save na ninyo yung inyong previous signature, ayan, no need to sign again. So, makikita nyo na siya dito. So, all you need to do is i-click ninyo and then i-drag nyo over the name. Ayan. So, napakadali lang, di ba? So, may signature, may printed name na tayo. And signature and the same step, again, i-save ninyo. And choose nyo yung folder kung saan nyo gusto i-save. And then, i-rename nyo yung file. Ayan, lagyan nyo lang ng signed so that hindi kayo malito kung ano yung i-upload. Dapat i-upload niyo is yung signed. So, i-click nyo yung save. And that's it. Nakapag-sign na tayo sa ating PDF copies ng ating 2307 and ng ating 1701Q ng first quarter ITR. So, again, before natin i-upload sa EAFS as support sa ating mga attachments sa ating ITR, kailangan signed sila before natin i-upload. So, pinakita ko lang sa inyo kung paano nyo i-sign for free. And we are using, again, itong Adobe Acrobat Reader lang. You can search sa Google and then i-install niyo. It's for free. Walang bayad ito. So, again, yun lang ating video for today. My name is Peter, your Pinoy accountant. If may mga tanong kayo, just comment down below. And thank you again for watching and I'll see you in our next videos. Madami pa tayong upcoming videos. And yun, support din kayo sa ating website. May website tayo, pinoyaccountant.com. May mga free online courses tayo. So, ginagawa ko pa yung mga ibang videos. And if you would want to support our channel, our website, you can go to our website, www.pinoyaccountant.com/donate. So again, yun lang ating video and thank you for watching and have a good day and I'll see you in our next videos.